Oy, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumamang pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkapandid. Hindi siya, laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang higit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di naman ipasyadok, di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point para sa barilang lakad. Rocks fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Anak ko. Okay, good afternoon po sa inyo. Another day, another review and unbox requested by Arca Airsoft from different province. Okay? Maraming salamat po mga Airsoft at ngayon magkakasama na naman po tayo sa isang hapon na ito, no? Hello! Okay, hello sa inyong lahat. Hello po sa ating mga ka-Airsoft na ngayon ay nakaantabay. I just want to congratulate all the participants of the Trillion Peso March kahapon sa lugar ng Luneta, sa lugar ng Luneta at saka sa lugar ng ano ba to? EDSA, People Power Monument. Maraming salamat sa inyo. Kasi actually
no, hindi ako nakadalo kasi may mga walk-in clients tayo kahapon. Pero as much as I want, gusto ko talagang dumalo. Kasi bawat Pilipino apektado ng nangyaring korupsyon. Okay? Bawat Pilipino nagbabayad ng tax. Bibili ka ng isang pirasong candy sa tindahan, may tax yun. Bibili ka ng soft drinks, may tax yun. Kakain ka sa karinderya, kakain ka sa Jollibee, kakain ka sa restaurant, may tax yun. No? Lahat ng ginagastos natin, lahat ng binibili natin, merong tax, may buwis. Lahat tayo parte ng korupsyon na ginawa sa Pilipinas. Kaya gustong-gusto kong umattend doon, kaya lang, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Lucas, pakilagay nga to. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon, it is because, yun nga, meron tayong mga inaantay na client kahapon, no? Siyempre, kahit anong gustuin natin, kahit anong gawin natin, hindi tayo makakapunta kasi, yun nga, meron tayong mga client na, alam nyo na kailangan pagsilbihan kahapon, okay? So, yun lang, maraming salamat, kaya lang, medyo nakakalungkot lang, kasi hindi naging successful yung sa nangyari sa Menjola, no? Sa Menjola, sa Legarda, sa Recto, sa Manila, kasi, dumalo yung mga ibang tao na hindi nila alam kung ano yung ipinaglalaban nila. Okay? Dali, kunin ko lang muna to. No? Ayun nga, tulad ng sabi ko, nagsipagdaluhan yung mga tao na hindi naman nila alam kung ano ba yung pinaglalaban nila, no? Yun siguro yung mga taong sinasabi nilang bayaran, no? Binayaran sila upang dumalo sila ron, pero yun nga, hindi talaga nila alam kung ano yung dapat, kung ano yung pinaglalaban nila, no? Nanggulo lang sila ron, nanggulo, tapos wala lang, kung ano-ano lang pinagagawa nila. Nakakalungkot lang kasi yung trillion peso march na sinasabi, nabahiran ng mga ganong gawain, no? Nakakalungkot talaga, no? So, wala na tayong magagawa ron, nangyari na yung nangyari. Sana lang sa susunod kung merong gagawing trillion peso march ulit, magkaroon ng ayos, no? Hindi yung gano'n na pangyayari. Okay? So, okay, review and box tayo ng unit ng ating mga Carsop, syempre. Unit ng ating mga Carsop na ngayon ay nasa kanilang mga bahay at merong, kumbaga, nagpapahinga, merong ginagawa. Akin na yung ano nito. Ito. Luwagan mo to. Kasi lalagay natin ito rito. Request yan ng ating Carsop. Ay, muntik na. Okay, no? Okay, no? Shout out, good day and good afternoon. Good afternoon kay Sir Nelson Pasag of San Roque. Buhi, Camarines Sur. Bossing, ito na po yung unit mo, yung nire-request mo, the Glock 17 Gen 5. Yung budget meal edition. Okay, shout out, good day and good afternoon kay Sir Derek, Macdeville. Bara Opol, Misamis Oriental. Hello po sa iyo, bossing. Okay, and now for the main event, shout out Sir Bong Mercadejas, Sabang, Palompon, Leyte. Yan, tama. Tama ba ako? Okay, nasa na yung tornilyo? Mahaba yan. Ayun, pwede. Yun. Sige. Yan. Lagyan mga saktong higpit lang, ha. May battery? Lagyan mo. Siyempre para gumana. Okay, no? Yun nga. Sabang, Palompon, Leyte. Okay. Ito yung mga i-review and unbox natin para sa ating mga Carsop. Nakakatuwa, no? Kaya lang yun nga, yung rally na sinasabi na bahiran ng mga
alam mo yun, ng mga realista na hindi talaga nila alam kung ano yung pinaglalaban nila, no. Nakakahiya, actually talaga, nakakahiya yung mga pangyayari, no. Kasi yan, sa pagkakataon na yun, minsan nakakahiya. Sabi ko nga, ito yung pagkakataon na nakakahiyang maging Pilipino, no. Yung may ipinaglalaban kayo, tapos nakita nyo mga ka-airsoft na yung ginawa sa Mendiola, pinagsisira yung stoplight, pinagbabasag yung mga establishment, no? Pinagbabasag. Sino ba yung mga gumawa nun? Ang gumawa nun yung mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan, di ba? Nakita nyo yung mga umattend, sa Luneta. Okay? Yung mga umattend sa People Power Monument, maayos sila, di ba? Ang ganda sana kung lahat maayos. Ano ba nangyari? Sige, bitaw. So, ibig sabihin, hindi pwede itong tornilyo na to. Nasaan yung ibang tornilyo? Baka meron. Yan ang sinasabi ko. Hindi pwede yung tornilyo na yan. Nandun sa hardcase. Ano yun? Yung disco. Bigyan mo siyang tornilyo nitong, nasaan yung sinasabi mo hard case? Yung hard case ng mga tornilyo kanina, Yung mahaba. kasi hindi pwede itong tornilyo na ito masyado siyang malaki. Yan, akin na, tingin tayo. Ngayon, ibalik mo yan kung saan mo kinuha to, ha? Ibalik mo yan. Malamang ito yun. Ito, para to rito. Nasaan na yung inalis mo kanina? Ito, ha? Sampay isa. Ibalik mo ngayon dito. Ngayon, kumuha ka rito ng lalapat, no? Malamang ito, malamang ito, lalapat siya, no? Ayan, siguraduhin mo lang na ibabalik mo kasi pag nawala yung tornilyo, magkakaproblema na tayo. Yan, ibalik mo rito rin yan. Ayun ha, okay, ayan ha. Lagyan mo battery ito, gumagana na. I-off mo. Okay, sige, lagay mo ngayon dyan. Okay, no? Yun nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo na bahiran. Sayang lang, no? Pero sana sa susunod, kung meron pang pagkakataon, kung meron pang next rally, mailagay sa ayos, no? Tapos, okay, review and box po tayo, no? Number 1, ito yung unit natin kay Airsoft Nelson Pasag, okay? This is the Glock 19, TAN edition. Makikita nyo yung Glock 19, Glock 17, TAN edition, no? This is a budget mill unit, okay? Merong high-end unit nito, pero this one is a budget mill unit. So, na-discuss ko naman kung ano yung difference ng budget mill unit, no? Yung budget mill unit, syempre, mas malambot siya kaysa doon sa original unit, 'di ba? How do you call this? High-end unit. Asa na? Yan. Ilagay mo lahat dito yan. Alisin mo na to mga foam para dyan siya nakalagay lahat, ha? Ayan. Okay, ito. Tabi mo yan. Yan. Okay, no? Mas matigas ang materyales na ginagamit ng mga high-end unit than the budget mill. Pero, wag naman wag kayong maguluhan, no? Ito, magagamit mo rin naman. Hindi nga lang siya ganun kalakas, hindi nga lang siya ganun katibay. Nasa na? Yung mga tornilyo. Ibigay mo to kay ate mo. Okay? Ito, itabi mo na ito mga to. Yan, ito, tabi mo sa battery. Yeah. Hindi nga lang siya ganun, don't just limit your expectations kasi hindi siya ganun kalakas kumpara mo doon sa mga high-end talaga. Okay? So, itong unit na to, Glock 17, full metal, ang upper, ang lower is hard polymer plastic. Normal po sa isang Glock yon. Huwag po kayong magtataka kasi lahat talaga ng Glock
Wala kang makikitang Glock na full metal. Okay? Wala kang makikitang Glock na how do you call this, na full metal maliban sa Glock na high end. Parang ba't gumagalaw yun? Yun, no? Wala kang makikitang Glock na full metal na ang upper and lower, kahit yung mga high end hindi, hard polymer lang. Pero merong mga Glock na full steel CNC ang laman loob. Pero ito kasi alloy lang to, kasi budget mill Glock lang po ito. Okay? Budget mill Glock, ibig sabihin mumurahin na Glock. Entry level, murang version ng Glock. Okay? So, don't expect na ganun siya kalakas at ganun siya katibay kumpara mo dun sa mga high-end na version ng Glock. Okay? Pero still, magagamit mo naman. Kaya nga lang, yun nga lang, talaga naman, hindi mo siya pwedeng ikumpara ron kasi hindi niya talaga kayang tapatan yun. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, Nelson Pasag. Makikita nyo, kasa natin, ilak natin manually. Okay. Maglagay tayo ng silicone oil. Yung silicone oil, mga ka-airsoft, lagi kong sinasabi sa inyo, wag na wag ninyong titipirin yung unit ninyo, wag na wag ninyong ipagsasawalang bahala ang paglalagay ng silicone oil. Kasi ang silicone oil, ang tanging pwede nyong ibigay na protection na kumbaga parang ang tanging supplement na pwedeng matake ng airsoft ninyo. Without the silicone oil, mas maaga siyang masisira kesa dun sa itinakda. Okay? Number 1, lagyan natin ng ibabaw, ang nozzle. Okay. Then number 2, lagyan natin tong ibabaw, yung barrel. Si Glock kasi ito, pansinin nyo lang to, pakita ko sa inyo. Si Glock kasi, kailangan yung nilalagyan talaga ng, ito, yan. Si Glock, kailangan yung nilalagyan ng silicone oil, itong taas. Yan. Pansinin nyo, pag hindi siya nalagyan, tapos naikasa siya, ayan, no, tignan nyo, nasusugatan yung barrel. Diba? Ayan. Nasusugatan. Eventually, puro sugat na yan. Puro sugat na yung part na yan. Pag hindi nyo siya nilalagyan ng maintenance, ng oil, ng lubricant, no? Kaya kailangan lalagyan nyo. Kasi, katagalan niya, mapupudpud dyan. Hanggang sa masira yung barrel nyo. Hanggang sa lumambot kasi napudpud na. Diba? Kaya ayan mga ka-airsoft pa, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag na huwag ninyong ipagsasawalang bahala yung pagsisilicone oil. Kung yung binilan nyo, yung dealer ninyo, hindi nag-recommend sa inyo ng silicone oil, ngayong napanood nyo na si Big Man, baguhin nyo na. Okay? Kasi, ang mangyayari niyan talaga, magkakanda sira yung unit ninyo. Okay? Kaya, baguhin ninyo yung attitude ninyo na hindi naglalagay ng oil, bagkos ngayon, this time, maglagay ka na ng oil. Okay? Yan. Ngayon, ito yung unit ng ating airsoft. Andi, lagyan na natin yung nozzle, lagyan natin itong ibabaw. Itong unit niya, kahit China to, naka-upgrade to. Naka-fine tuning and naka-trigger job to. Hindi nga lang siya naka-fix outer barrel. Tingnan nyo. Yan. Hindi siya naka-fix outer barrel kasi hindi naman advisable i-fix outer barrel pag mga China. Sayang lang kasi yung fix outer barrel sobrang tibay. Tapos pag nilagyan mo ng fix outer barrel, bandang huli, buhay pa yung fix outer barrel, sira na yung unit, no? Nasaan ba? Pakita natin, no? Glock. Hindi ko makita yung fix outer barrel ko rito ng Glock. Anyway, gusto ko sana ipakita sa inyo yung fix outer barrel ng Glock ko. Pero, wala, hindi ko makita, no? Pero anyway, no, kailangan naka-oil palagi. Then, kunin natin yung magazine, mga ka-airsoft, no? Kunin natin yung magazine, then, sprayan natin ng silicone oil itong inlet valve. Okay, konti lang. Tapos itong output valve. Press the valve, pindutin, then spray. Okay. Importante na ma-sprayan ninyo yung mismong valve. Pag hindi nyo nai-sprayan yung valve, so ang tendency, mabilis masisira yung mga valve ninyo, yung mga o-ring.
Ngayon, pag lagi yan may silicone oil, maganda ang magiging performance niyan. Okay? Dalawa ang nilalagyan sa magazine, dalawa rin po ang nilalagyan sa mismong unit. Ngayon, kuha tayo ng gas. Sa paglalagay naman ng gas, mga ka-airsoft, meron tayong tinatawag na 12 kg at meron rin tayong tinatawag na 14 kg. Okay? Ang normal na ginagamit sa mga Glock na unit, lalo na to, hindi naman siya high-end, is 12 kg only. Kaya, makikita nyo, pataob, lalagyan natin ng gas. Hindi pwedeng patayo, hindi rin pwedeng patayo or pahiga. Kailangan pataob. Sakto mo lang, 1, 2. Okay. 2 seconds lang ang nilagay natin. Bakit 2 seconds lang? Kasi mga ka-airsoft, yung unit is naka-fine tuning, naka-trigger job. Ibig sabihin, itong unit na to, naka-upgrade. Pag ito, hindi to naka-upgrade, we need to fill in the magazine with the 5 seconds or 7 seconds. Pero dahil naka-upgrade na to, hindi niya kailangan ng malakas, ng maraming gas. Okay? Naka-fine tuning to, naka-tono to. Kaya, 2 seconds lang na gas. Yung 2 seconds natin can fire 40, 50, 60 rounds. Okay? Minsan sumusobra pa. Tapon mo na to. Tapon mo na. Okay, next natin is bala. Maglalagay tayo ng bala. Mas maganda kung lagi meron kang dala at meron kang ginagamit na reloader. Ang tawag dito, speed loader. Pag wala ka nito, ang tendency, hindi ka gumagamit nito, medyo matagal ka makakapaglagay. At saka minsan, nalalaglag-laglag pa yung bala. Medyo hassle kasi isa-isa mong ilalagay. Pero pag meron ka nito, mas maganda kasi mas mabilis. Atake natin ito pababa. Then place your right thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga ka-airsoft. Okay, ayan. Ngayon, naglalaglagan. Okay. Pag ganito ang nangyari, kung makikita nyo, di ba, bungi-bungi. Pag bungi-bunging ganyan, huwag kayong papayag. Kalugin ninyo sideways. Yan. Mas maganda pag naka-align. Left, right, left, right, left, right. Okay, lagay natin yung mga bala na laglag. Okay, then, ayan na. Ang ganda na, di ba? Maayos na. Ngayon, ready to fire na po tayo. Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, mga ka-airsoft? Firing po tayo. The Glock 17, Tan Edition. Unit ng ating ka-airsoft. Nelson Pasag, San Roque, Buhi, Camarines Sur. Firing! Open slide. Kasi bossing, kasi mga ka-airsoft, wala na po siyang bala. Normal po yan. Ganyan talaga kahit sa tunay. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer. Ang hammer nasa loob. Ang Glock ay nasa category na striker. Okay? Wala siyang hammer sa labas. Striker siya. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos, lagi kong ibinibilin sa inyo. Hindi ako nagsasawang ibilin sa inyo. Tabi mo yung battery. Lagi ko ibinibilin sa inyo ito pa, oh. Hanapin mo lang rin lahat ng battery ron, tabi mo. Lagi ko ibinibilin sa inyo yung unit, pag wala ng bala, ay pag wala ng hindi nyo nagagamitin, siguraduhin ninyo pupunasan ninyo. Okay? Para mawala yung excess oil. Para yung unit laging mukhang bago. Ang gandang tignan, di ba? Pag laging pinupunasan. Nawawala yung mga excess oil, yung mga mancha. Ngayon, pag itatabi na, siguraduhin natin walang bala at dapat walang lamang hangin. Pinapasingaw po dito sa valve. Pinepress lang po. Para lang maipatunayan ko sa inyo, nag-firing tayo, let's say 20 rounds kanina. Firing pa tayo, meron pang gasto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. 30 rounds. Medyo narinig ko na pawala na siya. Okay? Ngayon, alisin natin yung excess oil, excess na hangin. Okay, wala na. Okay, so, ayan, unit na ng ating ka-airsoft, ready for packing, and syempre, ready for shipping. Ito yung darating sa iyo, Sir Nelson Pasag. Thank you po. Okay, now, next naman natin, unit nating ka-airsoft, Jerry McEndeville. Okay, no?
Bara Opol Misamis Oriental. Yung unit niya napakalaki, napakahaba. This is a 2011 7.0 by the Dragon Edition. Okay, no? What is good and special about this? Itong unit na to is hindi na katulad ng ibang unit na nakikita nyo. Okay? Itong unit na to is fully upgraded na. Okay, number 1, kasa natin, ilak. Kasa, ilak manually. Yung unit naka-fix outer barrel. Ayan, no? Hindi siya kumakalog. Yung unit, pag hindi naka-fix outer barrel, ganito itsura. Ganito ang makikita nyo. Ayan. Pag hindi naka-fix outer barrel, ayan, kumakalog yung mismong barrel. Ayan. Itong unit na to is upgraded na. Hindi siya kumakalog. Kasi naka-upgrade, actually ano to kung tawagin to sa totoo lang, 3 times fixed outer barrel. Kasi bakit? Hindi siya kumakalog going reverse. Hindi rin siya kumakalog going up and down. At hindi rin siya kumakalog ng left and right. Naka-totally lock tong unit na to. Okay? Again, triple fixed outer barrel. Hindi siya kumakalog ng front and reverse. Hindi siya kumakalog ng up and down. Hindi rin siya kumakalog ng left and right. Kasi merong compensator na humahawak sa kanya. Okay, napakasarap nito. Triple fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Yun ang karga nito. 4 ang upgrade nito. Hindi pa siya naka-big bore nozzle and half-up chamber, and half-up rubber. Pero okay na, no? Hindi mo naman kailangan buuin yung lahat ng upgrade na yon. Hindi mo siya kailangan buuin. Ang kailangan mo lang is yung basic upgrade. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, and hammer protection pad. Pag meron ka na nung 4 na yon sa unit mo, naku po, napakatibay, napakaganda ng performance ng unit mo, talagang mag-enjoy ka sa araw-araw na paglalaro mo. Okay? Ngayon, lagyan natin ng oil. Kasa, spray sa nozzle, spray sa slide stopper. Okay? Then, kunin natin yung magazine. Press the valve, then spray. Okay, then spray din dito. Okay ha? Alam nyo naman na kung bakit ko laging pinapapress yung valve. Alam nyo naman yan. Sigurado, napapanood nyo na sa mga vlog natin yan, no? Para papasok yung oil. Okay? A bright positive Monday, sir. Sabi ng ka-airsoft natin, Sir Polo Rodney Moica. Thank you, sir. Okay, so may oil na. Maggagas na tayo. Okay? Upside down, then press down. Sakto mo lang. Press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Sobra-sobra na yon. Ang sarap, no, yung unit pag galing sa Bigman. Kasi imaginein mo 2 seconds ka lang naggagas. Pag yung unit hindi galing sa Bigman, hindi ka magagas ng 2 seconds. Maggagas ka 5 seconds. Diba? Ngayon, kunin natin to. Reloader. Hatakin natin pababa. Then place your right thumb here. Okay? Ngayon, pump lang po tayo mga airsoft. Maximum rounds na pwedeng ilagay is 27 plus 1. Pero huwag natin ganyang punuin. Pero medyo napadami ako ng lagay. Halos na puno. Okay lang yan kasi ipafire naman natin agad. Okay. Pasok sa unit. Kasra. Ready to fire. Napakasarap nito mga airsoft. Alam nyo ba, ang original FPS nito is 360 to 370. Pero dahil na-upgrade natin to, pumapalo siya ng 400 FPS. 400, actually 450. No? Kasi napakahaba niya, napakalakas din niya. Firing po tayo. The RoboCop Edition. Yung may mga slow-mo dyan, slow-mo nyo. Tignan nyo kung gaano yumayanig yung braso ko dito. Firing! Woo! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, laging bilin sa inyo ng inyong lingkod, Bigman, always yung unit pupunasan. No? Oh, by the way, hindi ko pala na-discuss. What is good and special about the RoboCop Edition? Bukod sa mahaba na siya, napakalaking tulong yan doon sa bala. No? Yung bala, pinong-pino. No? Hindi siya aggressive.
Dahil mahaba yung buwelo niya, pinong-pino siya. Plus, naka-optic sight na din, naka-bomber sight. Di ba? Napakaganda. 2011, meron pang rail para sa mga upgrades like laser, like flashlight. Unit natin kay Airsoft, mga ka-Airsoft, Jerick, McKendeville, Bara, Opol, Misamis, Oriental. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for... Tapos, syempre, pag wala ng lamang bala, always, lagi ko binibilin, pasingawin. Grabe, ang daming gas. Okay, ready for packing and ready for shipping po. Lucas, oh. Okay, and now, for the main event. Bakit main event? Kasi matikas yung unit, okay? This is what do we call the John Wick Alpha Edition. Okay, what is good and special about this John Wick Alpha? Tignan nyo mga ka-Airsoft, pina-upgrade ng bossing natin ng RMR sight, RMR scope. Okay? Ito kasing unit na to, originally mga ka-Airsoft, wala siyang front sight, wala rin siyang rear sight. Ang meron siya, naka-design talaga siya para lagyan mo ng... No, meron akong video pala sa'yo, no? Masama-sama. Oo, nasa'yo. Ready ka rin ito, ha? Ready ka rin ito. Itong unit na to, naka-design talaga siya for a RMR scope. Okay? What is good and special about this? Guwapo talaga. Napakatindi. No? Kita nyo, naka-black magwell siya. All black edition. Then, rose gold ang barrel. Naka-fix out. Ito. Ang upgrade nito, naka-fix outer barrel. Naka-fine tuning. Naka-trigger job. Naka-hammer protection pads. Naka-half up rubber. Yan ang upgrade nito. 5. Yung 5 na yon, kung susumahin nyo, mga nasa around 11,500 yun. Pero nakakarga na po rito yun. Okay? Equipped na rin with a laser. Ayan. Ay, wala. Wala bang battery ito? Hindi ba nilagyan? Dali, pakibilis. Nasaan na ba yung packing niya? Dali mga ka-Airsoft, lagyan ko lang ng battery ah. Hindi pa pala nilagyan ni Lucas eh. Okay. Equipped na rin siya with a laser. Napakaganda, napakalupit. Equipped na rin with a scope. Tignan nyo naman itsura niya. Di ba? Napakaganda, napakalupit. Oh. Gusto mong gamitin yung laser? Press mo lang. Gusto mong hindi? Press mo lang. O, di ba? Ayan. 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 So, itong unit na to, equip na equip. Ewan ko lang kung di ka pa makatama. Napakalupit nitong unit na to. Okay? Anda mo na yung camera mo. So, kunin natin ang magazine. Equip with a long magazine. Diba? Nakakatawa naman siya, no? Okay. Pasok. Ay, spray na natin. Okay. Then, gusto mo ipatong mo ron para hindi malikot? Doon sana. Yan. Ipatong mo para hindi ka malikot. Ayan. Then, dito rin. Sprayan din natin. Okay? Ngayon, edi nalagyan mo na ng oil. Lalagyan mo rin sa unit. Wag na wag niyong papabayaan. Okay? Kasa, ilock manually, spray sa nozzle, spray sa slide stopper. Okay, konti lang naman. Then, release, then rest. Okay. Grabe. Alam niyo, sa totoo lang, favorite ko itong ganda talaga, no? Kaya lang masosold na, no? Bihirang-bihira na lang kasi to. For your information mga ka-Airsoft pa, bihirang-bihira na lang po ang mga John Wick na unit, no? Kasi wala nang John Wick. Roy Jose sabi, pa-shout out Boss Bigman. Shout out po Sir Roy Jose. Sir Roy Jose, meron lang akong konting pakiusap. Total, lagi naman kita shout out. Baka naman pwede, baka naman hindi po napakalaking abala sa'yo kung i-share mo po yung live video natin, no? Kita mo naman, every pa-shoutout mo, bossing, nandito naman ako para i-shoutout ka, di ba?
meron pa tayong sound effects para sa'yo. Pero pag nakikiusap naman ako na baka naman pwedeng pakishare, kung hindi naman makakapahamak sa'yo, baka naman po pwedeng pakishare yung live video natin, no? Maraming salamat sa'yo, bossing. Thank you. Tapos dun sa ibang mag-share, maraming salamat po sa inyo, no? Napakalaking utang ng loob ko po yung pag-share na ginagawa ninyo at saka pagla-like and pagko-comment ninyo sa ating mga posts. Okay? Ready? Hindi, gano'n kalayo yan? Baka naman masyadong malayo. Ganyan. Tingnan ko nga. Sabi. Yan, ganyan. Okay, pwede na siguro yan. Yan. Medyo hindi ko. Yung gano'n konti. Bakit? Sige. Na pala. Ayan. Okay, no? Ayan, inayos ko lang yung camera mga kaya. So, pagpasensyahan nyo na ako, no? Yun, baka naman pwedeng paka-like and share, no? Para naman maganda ang araw natin. Marami tayong maturuan sa larangan sa mundo ng airsoft. Okay? Go. Start. Okay mga ka-airsoft, this is the John Wick Alpha equipped with a laser, equipped with a CNC RMR scope, equipped with a... Sandali, wala pa palang bala. Okay. Lagyan muna natin ng bala. Excited lang ako. Hatakin to pababa. By the way, no, kung yung normal na magazine is 27 plus 1 na rounds, this is a 45 rounds. Kung tawagin nila 50 rounder sa tunay. Pero 45 rounds ang pwede rito. Okay? Attack pababa. Then place your right thumb here. Lagay po tayo ng bala. Kalugin natin. Okay. Hindi ko na gano'ng pupunuin. Masyadong madami. No? Ngayon, maglalagay tayo ng gas sa kanya. 12 kg pa rin, compatible, then 2 seconds pa rin, okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Sarap nito. No? Masarap-sarap na firing to. Grabe, dinedma lang ni Sir Roy Jose. Okay na sir, share ko na sa mga tropa. Hindi mo naman shinare eh. Si Sir Roy Jose talaga bolero. Walang share na nangyari. No? Anyway, thank you. Salamat sa iyo ha. Pero yun nga, kahit hindi mo shinare, salamat pa rin. Pero mas okay sana kung i-share mo. Siyempre, naka-monitor ako, alam ko naman kung na-share eh, 'di ba? Pero yun. Salamat na rin sa iyo. Kahit hindi mo shinare, no? Okay, firing po tayo mga ka-airsoft ha. Sige. Okay mga ka-airsoft, this is the John Wick Alpha equipped with a laser, equipped with a CNC CMR scope, and 50 rounder magazine. Pasok! Pasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Grabe, di ba? Napakagandang demo yun, no? So, yan nga yung unit ng ating ka-airsoft. Si Sir Vong Mercandejas of Sabang. Sabang, Palumpon, Leyte. Bossing, ito po yung unit mo. Napakaganda, napakasarap. Na-demo yung test fire na, mag-e-enjoy na lang ang gagamit nito. Sigurado yan, sigurado. Napakaganda ng performance nito, no? Napakasarap ng performance, okay? Yung unit natin kay Airsoft, Vong Mercandejas, Sabang, Palumpon, Leyte, ready for packing and ready po for shipping. Okay mga Airsoft, natapos na naman natin ang isang review, isang hapon ng review and unbox ng ating mga unit. Maraming salamat po dun sa mga taong nag-share, no, ng kusa. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-share, share nyo po yung live video natin mga ka-airsoft para po dumami tayo, maka-impluwensya tayo
ma-educate natin yung ating mga kababayan na nanonood. Matuto sila na sa simpleng paraan, matutunan nila kung paano yung tamang paglalaro, safety, maintenance, proper na paglalaro, paghawak ng airsoft. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.